Nabulabog ngayon mga sangkay ang maraming mga scientists sa buong mundo dahil mayroong paparating daw po dito sa ating planeta. No, at nagiging usap-usapan kung ito nga ba daw mga sangkay ay isang sasakyan ng alien at aatakihin daw ang ating mundo. Well, tingnan po natin mga sangkay ang mga balita tungkol dyan. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Ito nga mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon itong matinding balita, no? Tungkol po sa isang object na paparating daw po sa ating planeta. So sa pandaigdigang balita, sa world news, nagiging usap-usapan po ito. May mga conspiracy theory, mga sangkay, pero alamin po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.54 million subscribers na. Ayan, padami po tayo ng padami. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo sa baba ng video na to yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? Ngayon, ito na nga mga sangkay. Ito po kasi yung lumalabas ngayon ng mga impormasyon mula po sa international news. Alien attack in November. Ang isa pong scientist mula po sa Harvard nag-warning po sa isang mysterious object na bumabaybay daw po papunta sa ating planeta. Ano kaya ito mga sangkay, no? Ayan, no? Hurtling toward Earth. Sabi po dito mga sangkay ng isang Harvard scientist. At ito, ang dami pong balita tungkol dyan, mga sangkay. Gaya nito. Yan. Sobrang daming report tungkol dyan. Ginawa na po ng mga kung ano-anong conspiracy theory. Marami na po ang naglabas sa mga impormasyon tungkol dyan. Ayan. Pero ang tanong, totoo kayang ito ay isang alien invasion na mangyayari sa ating mundo? Ayan, ang dami pong balita tungkol dyan. Ngayon, alamin po natin. Ito, may balita tungkol po dyan, mga sangkay. Is Earth being watched by something not of this world? A Harvard scientist reignites debate by suggesting that an approaching interstellar object may not be a harmless comet, but an alien reconnaissance probe. But the mystery object is moving unusually and may hold secrets to telescope has seen before. Take a look at this next report for more details. A shadow of profound cosmic intrigue now falls across our planet as a mysterious object hurtles through our solar system. So, papasok siya sa ating solar system. Named 3I Atlas, this interstellar visitor has ignited a fiercely contested debate among scientists. So, ngayon, nagkakaroon po ng debate yung mga scientists regarding dyan. At ito nga po mga sangkay, ito, pakinggan po natin. Because it has anomalies. Ito po, yung isang scientist. It moves on a trajectory that is very unusual. Very unusual. It is aligned with the orbit of the Earth around the Sun, and it will get extremely close to the inner planets. Like, Sobrang malapit daw po sa inner planet. for example, Jupiter, Mars, or Venus. It will arrive closest to the Sun when the Earth is on the opposite side, so we won't be able to look at it. And that's the point where a spacecraft could make a maneuver to slow down. It's coming from the direction of the Milky Way galaxy, the center of the Milky Way galaxy, where the sky is very crowded with stars. So that's why it took a while to notice it. So, napakahirap daw na ma-notice kung papaano ito makakarating sa planeta natin sa sobrang dami daw po ng mga stars. And altogether, you know, the chance of this trajectory is less than 0.2% to be aligned with the orbit of the Earth around the Sun. Okay, so balikan po natin mga sangkay para mas maklaruhan po tayo.
Is it merely a natural comet, or as some astronomers claims that it be something far more unsettling, a possibly hostile alien spacecraft approaching Earth? Grabe, no? Walang tigil ngayon mga sangkay yung research patungkol po dito sa mga sinasabing alien. Up to now, may mga ano talaga mga sangkay, may mga naniniwala. Actually, sa US, mga sangkay, mayroon pong hearing patungkol dyan. Yung mga patungkol po sa mga UFO. No? Marami po kasing mga whistleblower ang lumabas. Kinanta po nila yung kanilang, yung sekreto ng gobyerno ng bansang Amerika. At yun nga daw po, marami daw pong alam ang US patungkol daw sa sinasabing UFO. The unusual trajectory of this object offers the possibility that it might have been designed so as to have some goals of a reconnaissance mission. Paano kaya, no? Paano kaya kung halimbawa lang mga sangkay, mayroon talagang mayroon talagang ibang mga nilalang galing sa isang planeta. Tapos ang nangyari, tayo naman sa ating planeta, yung pinag-aaralan nila na puntahan. 'Di ba kasi ganoon ang ginagawa natin mga sangkay, Yung mga tao, yung mga scientists, may mga may mga nadidiscover silang mga planeta gaya po ng mga exoplanets. Malalayo na po yan. Nasa labas na po ng solar system ng ating planeta, ng ating pinaka-universe. Nasa labas na po doon. Tapos may mga nakikita po silang mga kaparehas ng ating planeta. May kumpleto mga sangkay na mabuhay ang tao. No? May magnetic field at marami pa pong iba. So sabi nila, pwede natin maabot yun, pero dadaan po tayo ng ilang milyong layo, mga sangkay. Kasi ayon po doon, kailangan ng, kung may sasakyan, kailangan may simbilis ng speed of light. Pero aabot pa po siya mga sangkay ng ilang milyong taon para makarating doon or ilang libong taon para makarating doon. So alam naman po natin yung limitasyon ng buhay ng isang tao. Diba? Discovered on July 1st, this celestial interloper, roughly 24 kilometers wide, moves with an unsettling speed of... Ito siya, oh. Ito yung Earth, eh. Ayan. Over 210,000 kilometers per hour and follows a trajectory deemed highly unusual for a typical comet. Harvard astrophysicist A.V. Loeb, known for his bold theories on extraterrestrial intelligence, suggests 3I Atlas's peculiar characteristics, possibly indicating a reconnaissance mission. We are a relatively young technological civilization, and one can imagine a more advanced civilization having an agenda, some goals that are long-term in interstellar space, and therefore we might find probes that are still functional. Grabe, no? Anong malay natin, mga sangkay, kung halimbawa, pagdating po sa extraterrestrial, ito mga sinasabi nilang mga ibang mga nilalang na mas advanced daw po yung technology natin kaysa sa mga tao, pinag-aaralan na pala tayo at pinupuntahan na tayo, mga sangkay. Ito yung sinasabi ng scientist. And are entering the solar system with a purpose. Mm-hmm. And the question is, what is that purpose? While the alien probe narrative is capturing imaginations and headlines, cooler scientific voices urge caution. The odds overwhelmingly favor a natural origin, a cosmic traveler of ice, dust, and rock wandering the galaxy for millions of years before being gravitationally captured by our sun. Once it's close enough to the sun and Earth and big enough to reflect enough light that we can see it, it just becomes another speck of light that's moving among the stars. And then, they're discovering a lot of these every night. It was becoming interesting once you trace the orbit to something that's from outside the solar system. The comet is expected to pass within 130 million miles of Earth on October 30th, 2025.
This exploration of the unknown inspires us to push the boundaries of science and our collective understanding, fostering a spirit of inquiry even as it highlights our vulnerabilities. So, mga sanggay, sabi, November 2025 daw po ito sinasabing posibleng tumama kung saan man siya tatama. Ay, sinasabi din kasi pwedeng tumama daw po sa Mars o kung saan pa. Pero ang tanong diyan mga sangkay, ano kayang object 'yun, no? Kasi pwede daw pong nababalutan lang daw po 'yun ng yelo or isang bato mga sangkay na millions of years na pong naglalakbay sa ating kalawakan. So 'yun po yung kanilang inaano diyan. Pero kung ano man 'yan mga sangkay, ngayon nagkakaroon po ng mga debate, yung mga scientists mismo, no? Kasi nagtatalo-talo sila mga sangkay kung ano talaga itong object na paparating na pwedeng tumama o pwedeng mag-land sa ating planeta. Pero ang pinaka doon mga sangkay, ito daw po ay isang ay dadaan po sa solar system. Papasok daw po talaga siya. So ang tanong, ito na nga ba ang matagal nang pinag-aaralan ng mga scientists? Mga alien? Well, comment down below. May mga naniniwala ba dyan, mga sangkay? Kasi mismo mga scientists, no? Yan po yung kanilang pinag-aaralan. Alright, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.